Ang pagbabalik ni The Monster, banggaan ni na Inoue at Nery, kumpirmado na sa Mayo. Dedepensahan ni Naoya The Monster Inoue, may record na 26 wins with 23 knockout at walang talo. Ang kanyang undisputed super bantamweight championship kontra sa kanyang WBC mandatory na si Luis Pantera Nery. May record na 35 wins with 27 knockout at may isang talo sa buwan ng Mayo sa Tokyo, Japan. Kinumpirma nga ng ESPN itong laban ni Inoue at Nery na magaganap sa Mayo at nakasalang ang IBF, WBA, WBC at WBO 122 pound titles ni Naoya Inoue kontra dito sa former 2 Division World Champion Luis Pantera Nery. Kagagaling lang sa panalo ni The Monster Naoya Inoue via 10th round knockout kontra Marlon Tapales noong December. Gagawin ni The Monster Naoya Inoue ang kanyang unang depensa sa kanyang undisputed 122 pounds championship laban kay Nery na naban na habang buhay sa Japan dahil sa sobrang timbang at paglabag sa doping nung laban niya sa Japan kontra sa bayani ng Japan na si Shinsuke Yamanaka noong March 2018 kung saan umiskor itong si Luis Nery ng second round knockout. Ayon kay Mike Coppinger, nababawiin daw ng mga Hapon ang pagkaban habang buhay ni Nery sa kanilang bansa para matuloy nga ang laban nila ni Inoue ngayong Mayo sa Tokyo, Japan. Ayon sa kampo ni Inoue, na plano niyang depensahan ang kanyang undisputed super bantamweight championship ng 3 beses ngayong taon na ito at pinangalanan nga ang kanyang makakalaban na itong una nga si Luis Pantera Nery na kasado na nga sa Mayo at sina Murodjan Akhmadaliev at Janriel Casimero. Nasorpresa naman ang karamihan lalo na sa Amerika na dedepensan nga ni Naoya Inoue ng 3 beses pa ang kanyang undisputed super bantamweight championship. Ang akala nila ay aakyat na itong si Inoue sa 126 pounds featherweight division para kunin nga ang 4 na belt dito sa weight class division na ito. Pero may ilan din naman na naniniwala na nahirapan si Inoue na talunin si Tapales. Kaya tingin nila na ito ang dahilan kung bakit hindi agad umakyat itong si Naoya Inoue sa featherweight division. Kasi baka alam daw nito na mahihirapan siya sa mga champion sa featherweight division na kina Ray Vargas, Luis Lopez, ang mananalo kina Otabek Kolmatov at Raymond Ford at itong si Rafael Espinosa. Samantala, hindi pa natatalo itong si Luis Nery sa Japan. 2-0 si Pantera Nery sa Japan. 2 beses niyang ni-knockout ang former WBC bantamweight champion Shinsuke Yamanaka sa harap mismo ng mga fans nitong bayani ng Japan na ginanap ang kanilang laban sa Tokyo noong 2017 at 2018. Itong si Naoya Inoue ay kilala na mahusay dumukot ng bodega ng kanyang kalaban. Marami na siyang pinabagsak sa pamamagitan ng kanyang body shot. Kasama na nga sa mga pinabagsak niya sa pamamagitan ng kanyang body shot ay itong ating mga kababayan na sina Michael Dasmariñas at Nonito Donaire. At ang masama kay Luis Nery, yung kanyang unang talo at nag-iisang talo ay mula sa isang body shot galing kay Brandon Figueroa kung saan bumagsak itong si Luis Nery at namilipit sa sakit. Kaya makikitang mahina ang bodega nitong si Luis Nery na isa sa ating nakikitang dahilan ng pagkapanalo ni Naoya Inoue dito kay Luis Nery sa kanilang bakbakan sa Mayo. Kayo mga Lods, sino sa tingin nyo ang mananalo kina Naoya Inoue at Luis Pantera Nery? Comment na mga Lods at pag-usapan natin yan. Samantala, alam na natin na si The Monster Naoya Inoue nga ang pinarangalan na Fighter of the Year 2023 ng The Ring Magazine. 2 silang pinagpilian ni Terence Crawford, pero ito ang si Naoya Inoue ang nanalo bilang 2023 Fighter of the Year ng The Ring Magazine. Pero itong si Errol Spence Jr. ay hindi sang-ayon na si Naoya Inoue ang 2023 Fighter of the Year. Tingin ni Spence na si Terence Crawford dapat ang binigyan ng karangalan na ito sa kanyang tagumpay laban sa kanya noong Hulyo na sinang-ayunan naman ng ilang mga tagahanga. Kahit naniniwala ang ilan na nakuha ni Crawford ang mas mahusay na panalo dahil tinalo niya ang 3-belt Unified Welterweight Champion na si Spence sa pamamagitan ng 9th round knockout, pero ibinigay kay Naoya Inoue ang parangal dahil sa kanyang pagkapanalo sa 2 laban upang maging Super Bantamweight Unified Champion ngayong taon. Ang 2 panalo ni Inoue noong 2023 ay mula sa laban niya kay Stephen Fulton na pinanalunan niya sa pamamagitan ng 8th round knockout noong Hulyo
at kay Marlon Tapales na pinanalunan niya sa pamamagitan ng 10th round knockout noong Disyembre upang makuha ang Super Bantamweight Undisputed Championship. Ayaw man daw sana ni Spence dahil nanalo si Terence Crawford sa kanya, pero si Terence Crawford dapat daw ang nanalo ng 2023 Fighter of the Year. Dagdag pa ni Spence na tinalo ni Crawford ang number 1 fighter sa mundo sa 147 pounds sa kanyang tagumpay laban sa kanya. Ngunit ang kanyang pagkahayag kanina na nakipaglaban siya kay Terence Crawford na meron siyang pinsala sa mata ay nag-aalis ng kredito na nararapat kay Terence para sa kanyang tagumpay. Ang nagpapahina kay Crawford sa pagiging karapat-dapat na 2023 Fighter of the Year ay ang mga sumusunod. Lumaban lang siya ng isang beses. May pinsala si Spence, naglaban sila. Hindi best version ni Errol Spence Jr. ang kanyang nakalaban kasi nadisgrasya na ito sa sasakyan dati. Si Errol Spence Jr. ay galing sa isang 15-month layoff, pero kung sana tinanggap ni Crawford ang hamon ni Jaron Boots Ennis at tinalo niya ito, siguradong si Crawford sana ang nanalo ng 2023 Fighter of the Year. Kung gusto daw ni Crawford na manalo ngayong taon na ito ng Fighter of the Year award, ay dapat lumaban siya ng 2 hanggang 3 beses ngayong taon na ito. Makakatulong kung tatanggapin ni Crawford ang mga hamon ng mga manlalaban tulad ni Boots Ennis upang magkaroon siya ng ilang mga panalo na kitang-kita. Samantala, pag-uusapan po natin ang naging panayam ng ating former WBA and IBF Super Bantamweight Champion Marlon Tapales kay dating PBA Commissioner Noli Ayala sa kanyang YouTube channel na Power and Play. Ayon kay Marlon Tapales na masaya daw siya dahil pinahirapan niya si Naoya Inoue at nakuha niya ang respeto ng mga boxing fans. Ayon kay Marlon Tapales na ginawa daw niya lahat ng kanyang makakaya para makapagbigay ng karangalan sa ating bansa. Hindi daw na-intimida si Marlon Tapales kahit matindi ang reputasyon ni Naoya Inoue at kahit sa baluarte pa nito sa Japan siya lumaban. Kaya daw hindi na-intimida si Marlon Tapales dahil iniisip na lang daw niya na isang ordinaryong boxer lang si Naoya Inoue at parehas din silang nag-ensayo. Ang naging game plan daw ng kampo ni Marlon Tapales sa laban niya ni Inoue ay sabayan nitong si Inoue at magbaka sakali na makatama ng malinis na suntok at mapatumba si Inoue. Kaso matibay daw itong Hapon. Nung unang 4 na round daw kung saan mabagal pa itong si Tapales at bumagsak pa siya sa round 4 ay hindi daw napanghinaan ng loob itong si Tapales dahil pakiramdam daw niya ay makakabangon pa siya at matagal pa naman daw ang laban. 12 rounds pa ang kanilang laban. Kaya yung nakabangon siya at sa round 5 kung saan tingin natin na nakuha niya ang round na yon ay gumawa daw siya ng paraan dito sa round na ito para makabawi kay Inoue. Ayon pa kay Marlon Tapales na magaling daw talaga itong si Naoya Inoue, mataas ang IQ, mabilis din daw at mahusay mag-adjust sa laban. Pero yung lakas daw ni Inoue ay kaya naman niyang tanggapin. Pero sa dami daw ng isinusuntok, sa daming bumato ni Inoue, kaya dun siya nahilo. Ayon naman kay Noli Ayala, dahil nabanggit nga ni Marlon Tapales yung dami ng suntok. 146 ang ipinukol na suntok ni Inoue, samantalang 52 lang ang ipinukol naman ni Tapales. Dito makikitang nagkulang sa suntok itong si Tapales. Tapos sa body punch, 39 ang ipinukol ni Inoue, tapos 17 lang kay Tapales. Kaya tinanong nitong host kung nahirapan daw ba si Marlon Tapales sa estilo o naunahan lang ba siya ni Inoue. Ang sagot naman ni Marlon Tapales, oo daw at tinamaan siya at nahirapan daw talaga siya sa style ni Inoue dahil mabilis ang style ni Inoue kaya hindi niya nasabayan. Gusto daw niya itong sabayan pero hindi niya makuha. May nakita naman daw kahinaan si Marlon Tapales kay Naoya Inoue. Kapag sinusuntok daw niya ito sa katawan ay nasasaktan daw itong si Inoue at tumatakbo. Kaya mahina daw ang bodega ni Inoue. Dahil doon, sinubukan daw ni Marlon Tapales na pasukin ang bodega ni Inoue. Sinubukan niyang makabitaw ng maganda sa bodega ni Inoue. Pero mabilis daw si Inoue na makaiwas. Kaya nahirapan siya makapagpatama sa bodega ni Inoue. Sa tingin naman ni Marlon Tapales, nakarapat dapat na maging pound for pound na pinakamagaling si Inoue. Dahil nakolekta daw niya lahat ng titulo at nakita daw niya ang estilo ni Inoue na magaling talaga. Na mahusay din ang IQ nito. Hindi naman daw naapektuhan sa kondisyon sa Japan. Yung temperatura sa Japan si Marlon Tapales. 100% daw ang kondisyon niya nung laban nila ni Inoue. Nanghihinayang naman daw si Marlon Tapales na hindi niya nahawakan ang kanyang 2 belt kahit man lang sa loob ng 1 taon sana. Pero at least ginawa naman daw niya ang lahat
para depensahan ang kanyang titulo at makakuha pa ng maraming titulo. Pero hindi daw siguro para sa kanya yung laban na yun. Pero ginawa naman daw niya lahat ng kanyang makakaya, kaya hindi daw siya nagsisisi sa nangyari. Tanong naman ni Noli Ayala kung hindi daw ba napadali yung paglaban niya kay Naoya Inoue. Bakit hindi muna daw nag-tune up fight itong si Marlon Tapales kahit 2 beses bago lumaban kay Naoya Inoue? Sagot naman ni Marlon Tapales, ito talagang kay Naoya Inoue ang gusto niyang laban. Bilang isang champion daw, gusto niyang malaman kung hanggang saan talaga siya. Para maging pinakamahusay, kailangan mong labanan ng pinakamahusay. Ito daw ang sinubukang gawin ni Marlon Tapales, kaso lang nabigo siya. Sa ngayon ay bakasyon itong si Marlon Tapales at nagpapahinga. Wala daw silang rematch close ni Naoya Inoue, pero muli daw siyang babalik sa pakipaglaban sa Mayo. Susubukan daw ni Marlon Tapales na makakuha ulit ng belt ngayong 2024. Dahil sa kasalukuyan ay wala tayong world champion. Si Marlon Tapales ang kauli-uliang Pinoy na humawak ng titulo. Kaya nangungulila ang ating bansa sa isang kampiyon. Pero kung sakali naman daw nabibigyan siya ng rematch ni Naoya Inoue ay tatanggapin ni Marlon Tapales. At kung mangyari daw ito ay babaguhin ni Marlon Tapales ang kanyang footwork, ang kanyang pagsuntok at galaw. Marami daw siyang dapat baguhin. At marami daw siyang natutunan sa laban nilang yun. At dahil nakita na raw niya ang style ni Inoue ay magbabago na ang takbo ng laro kapag naglaban sila ulit. Kaya sana nga daw ay makalaban ulit ni Marlon Tapales si Naoya Inoue sa hinaharap. Tinanong naman ni Noli Ayala kung sino ang gustong makalaban na sunod ni Marlon Tapales. Sagot naman ni Marlon Tapales na kinalaban na niyang pinakamahusay sa mundo. Kaya kahit na sino na daw ang makakalaban niya sa sunod ay okay na sa kanya. Ay kakayanin na niya silang lahat. Gusto daw ni Marlon Tapales na makabangon ulit at makakuha ng world title. At lahat daw ng kanyang ginagawa ay para sa kanyang pamilya. Nasaktan ka ba? Nahirapan ka ba dun sa kanyang style o naunahan ka lamang? Ano ang assessment mo, Marlon? Talagang tinamaan talaga ako. Tsaka, nahihirapan ako sa style niya kasi mabilis nga eh. Mabilis yung style. Tsaka, hindi ko masabayan. Gusto kong sabayan sana siya. Hindi rin siya sa pag sinusuntok mo rin niya sa katawan, din siya. Tatakbo din siya. Nasasaktan din siya.